Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin saglit, eto hong si dating Pangulong Duterte. Ayon po sa payo nito ni sino nga to? Sal Panelo, si Digong raw po ay tatakbong pagka-alkalde ng Davao City o mag-senador. Okay? Pero nako ho, meron kayong maririnig dito. Ang sabi ni Sal Panelo, sabi raw ni Digong, gusto niya nga turuan ng mga kongresista. Nako, para namang naging magaling na kongresista si Tatay Digong. Ano raw ba talagang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba o magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makuha mo uli. Sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Wow. Suwapang sa kapangyarihan to mga to no? Bakit kailangan pong si Duterte na si Digong na yung mag-mayor uli sa Davao City? Di ba? Ano pa sa payo ito si Sal Panelo no? Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na mag-lead sa Davao? Di ba? Bakit kailangan kayo na lang palagi? Yung baha naman doon na number one problema, hindi naman nawala. Yung illegal drugs. Di ba? Doon na nga sa record nila. Wala nang droga rito sa Davao City. Tapos itong mayor, hindi, maraming droga dito, bumalik. Tapos kinabukasan, 7, patay. Di ba? Oh. Yun naman pala, natuklasan ni General Torre na peki pala ang record ng Davao City pagdating sa mga krimen. Kasi dalawa ang record, ang blue book nila. Yung isa good record for good image. Yung bad record, hindi yun ang ipinapakita sa mga evaluator. Yung kaya naman pala. 'Di ba? Natawa ko yung napanood ko yung ninakawan, nako, kinabukasan, nung tinignan nila yung blatter, ang nakalagay ay for record purposes. So walang category. So pag tinignan mo, wala lang, parang nagpunta lang doon, nagsumbong, diba, naglabas lang ng sama ng loob. Oh. Ay nako. Now, eto namang payo ni Sal Panelo, mag-mayor, kailangan hawakan daw uli ang Davao City. Kasi yung pag nawala na sa mga Duterte ang Davao City, naku, tuloy-tuloy na yan. Basta maging magaling, maging mahusay yung susunod na alkalde. Yan ang number one challenge kapag napalitan mo yung dynastiya dyan sa iyong LGU. Di ba? At expect mo rin maraming sabotaheng gagawin sa'yo. Noon yon yung mga sinasabi ko. Ba't nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila? Ano ba inapi ang mga Duterte? Hindi ba sila yung nagdi-destabilize? Sila yung mura ng mura. Oh. Sila pa yung nang-aapi? Sabi ko sa kanya the other week, tumakbo ka kay senador. Kasi gusto ko kay ni Inday, Sara, tumakbong presidente at vice president 2028. Ayun. So, payo niya si Sara magpresidente, si Digong magbibise. Nakstang. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista Dahil gusto kong turuan itong mga dayayamot ako pag nanonood ako parang walang alam mo nga ito. Galing siya sa Congress, di ba? Opo. Galing siya sa Congress. Sige ho, silipin natin, ano ba ang, mga DDS, makinig kayo, ano ba ang performance ni Duterte sa Kongreso? Okay, so ito, May 28, 2016. Okay, ito. Ano ba title nito? How did Rodrigo Duterte fare as congressman? Yan. So rito nyo makikita ang record. Alam niyo ng mga panahon na to, hindi pa ho kaaway ni Duterte ang Rappler. Okay, hindi pa niya kaaway magka-campaign period pa lang, campaign period pa lang yan. O ano ba? Tapos na pala. Nanalo na siya. Actually, yung isang reporter ng Rappler nga na disgrasya yata yun, sugatan sa paa. Siya pa nga yung nagdala sa ospital eh. So, ang ginawa nila, ni-research nila, ano ba ang performance ni Duterte sa Kongreso. So, ngayon, eto.
So from 1998 to 2001, naging kongresista po siya, representante under ng 11th Congress ng 1st District ng Davao City na hawak ngayon ni Pulong. During the incumbency of Erap Estrada and Speaker Manuel Villar. Ang mga kabatchmate niya po ay sina Noynoy Aquino, tapos si Mar Rojas. Hindi ba puro mga inaway niya yan? Ito si Chis Escudero, and then Alan Peter Cayetano. Iyan ho ang mga kabatch niya. Now, siya po ay bahagi po ng alyansa ng LAMP, ng laban ng mamamayang, alimutan ko ito buong acronym na to ng LAMP. Actually, I was there. Laban, ayan para, laban ng makabayang masang Pilipino. Yan, LAMP. So, ito yung partido na nagpanalo kay ERAP, coalition din. At kabilang dyan ang PDP laban ni Cory Aquino. And then the coalition party of the opposition, at the time, LAMP PDP laban was the vehicle that then Vice President Estrada used in 1998 presidential election. He went on to win as president. Duterte was part of the majority with 9 senators and 76 congressmen under LAMP in the 11th Congress. He was made member of 5 House committees: National Defense, Public Order and Security, Health, Transportation and Communication, Cooperative Development, yung CDA. Now, ang problema ho dito, isa rin pala sa mga kongresista na yan ay si Joker Arroyo ng Makati. Eto na. Ang trabahong ginagawa niya po sa Kongreso ay ito. Proof of how disinterested Duterte was in congressional work, he described his stay in Congress as boring. So boring it was that he ended up daw na nanonood na lang ng pelikula, nagsisine. Sabi niya, when I became a congressman, I'd go to the mall, naglalakad-lakad ako, tapos nagdadaldal, wala namang kakwenta-kwenta, kayo na dyan, uwi na ako. Tapos siya rin po yung pinaka-inactive congressman. Duterte got 0 attendance on floor deliberations. So hindi siya dumadalo ng plenary. Okay, hindi siya nakikipagdebate sa kanila. Alright, happened either yung bill readings or yung mga committee conferences, wala po siya ron. Absent din, parang si Pulong. And then, so yung ibang mga kongresista raw may mga 100 measures, ganyan. Si Digong, 64 to 45 bills, 18 House resolutions, ibig sabihin mga panukalang batas, yan, and 1 joint resolution. Pero isa lang po ang kanyang naipasa. Itong Republic Act 8969 na nagdideklara na ang ikatlong biyernes ng Agosto ay holiday ng Davao City. Ito po, hindi kinakailangan ang congressional action. Kasi po, limitado lang yan pang provincial lang yan eh. So yung provincial board lang, pwede na pong ideklara yan. Okay? So yan lang ho ang kanyang naipasang panukalang batas. Lugi ba ang taong bayan? Lugi po sa pasahod. Okay, ito pa, absenteeism. Ito, based on all 266 House journals of the 11th Congress, with 1 journal corresponding to 1 session, a roll call was made in only 163 sessions. Where voting for bills was made, Duterte was present in only 94 of those 163 sessions, or roughly 58% of those sessions. So, kumbaga, parang nagpapacheck lang ng attendance, tapos sibat na. He was recorded as being on leave for official mission in 1 session, was absent with consent of the House in 61 sessions, and was absent without notice in 7 sessions. Grabe, di ba? There were 19 sessions without a roll call, but he was not included in the voting of bills, signifying that he also was not in Congress during those days. Absent na naman. And although Duterte skipped 87 sessions, including absence, due to an official mission in the 11th Congress. Nagplano siyang mag-resign dati nung yung kanyang anak ay nambugbog ng security guard. Kaya siya nag-file ng resignation. Sino nga yung anak niya na yun? Si ano yata yung si Pulong. Si Pulong,
yung nambugbog ng hotel security guard. So nung malaman niya, sabi niya dapat should face the consequences. Pero yung CQ hindi na nag-file ng reklamo. Siguro nag-enjoy. So tinangka niya hong mag-resign. Punta siya kay Speaker Manuel Villar, pero ayaw tanggapin yung kanyang resignation. Kasi sabi niya, sa kanya, pare-pareho lang tayong halal ng bayan. So sino ko para magtanggap ng iyong resignation letter? So pumunta siya kay Estrada, kay Erap. Sabi ni Erap, ikaw naman, ibig bang sabihin yan, kung si Jinggoy ang ma-involve sa ganitong kaso, ipaparesign mo din ako? Sabi sa kanya ni Erap. Kaya, natapos po ni Duterte, ang kauna-unahan na first and last 3 years niya bilang first district ng Davao congressman. Okay? So, yun ho ang kanyang performance. Ayan o. Yan ang kanyang performance dyan sa Kongreso. I-research nyo na lang po yan. How did Rodrigo Duterte fare as congressman? Okay? Tapos, sabi niya, gusto niyang turuan. Diba? Gusto niyang turuan ang mga kongresista. No. Kasi naiinis siya sa kanila. President and Vice Presidents 2028. Ito. Hawak mo pa rin ng Davao. Sabi ko, ba't nung sunod-sunod na nila, sabi ko, gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang alam mo ito. Galing siya sa Congress, di ba? Opo. Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? Abangan naman natin. Okay, so abangan po natin. Mag-mayor ba siya o mag-senador? Okay, so iwanan muna natin ito.